All's well that ends well na nga ba sa mga miyembro ng Lopez family ang mga nangyari sa annual stockholders meeting ng kanilang korporasyon sa agenda report ni Che Sulit. Tila kumakalma na ang tensyon sa loob ng Lopez family, ayon kay First Gen Corporation CEO Federico Piqui Lopez. Sa annual stockholders meeting ng First Gen ngayong Huwebes, itinuro ni Piqui ang pagbawi ng pagpapatalsik sa kanya ng Lopez Group. Posible raw na unang hakbang ito para maresolba ang away kapamilya. In meantime, I remain fully prepared for any outcome that will follow this peace overture, and I will continue to fulfill my fiduciary duties to all shareholders in the companies of the Lopez Group. Una nang inanunsyo ng 71% majority block ng Lopez Incorporated na binabawi na nila ang board resolution ng ouster ni Piqui bilang president at CEO ng private holding company ng pamilya. Ayon sa grupo, harm has been done to everybody at makakatulong daw ang desisyon para maibsan ang tensyon. Ipinagtanggol naman ni First Gen President at Chief Operating Officer Francis Caespuno ang change of management control provisions o ang tinatawag na poison pills. Nakasaad kasi ang mga ito sa transactions sa pagitan ng power producer at Razon-led Prime Infrastructure Capital. Una na itong binatikos ng Lopez majority dahil aabot sa 24 billion pesos ang penalties para sa grupo at shareholders kung may tatanggalin na executives. Note that the change of management control provision is widely recognized as a relatively standard contractual mechanism in the energy and infrastructure industries. Such a provision is routinely included in agreements to provide counterparties with basic assurance and predictability in relation to their project. Samantala, umabot naman sa $904 million ang revenues ng First Gen noong 2025, mas mataas ng 5.6% kumpara sa $856 million noong 2024. Umakyat din sa $437 million ang consolidated net income ng kumpanya noong 2025, mas mataas ng 29.3% kumpara sa $338 million noong 2024. Ayon kay Piqui, patuloy na pinapalawak ng FPH Group ang mga hakbang nito tungo sa energy transition, resilient infrastructure, sustainable land development, manufacturing, at human capability building. Patuloy ding itutulak ng grupo ang tinatawag nitong decarbonized and regenerative future. Para sa agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel, sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.